Nakikita mo rin ba sa TikTok at sa Facebook Reels itong mga videos na tulad nito? There, it fell out. Satisfying, di ba? Pero ang tanong, bakit nga ba nagkakaroon ng tutuli? Bakit tumitigas yan? At paano ang dapat nating gawin? Narito, halika kayo, pag-usapan natin yan. Bilang isang family medicine o primary care physician, tinitingnan namin ang lahat. Diabetes, high blood, ubo, sipon, lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng tenga, tutuli, basta lahat na lamang yata ng ma-imagine mo po pwede naming makita sa klinika. Isa sa mga common complaints na nakukuha ko mula sa mga pasyente ay ang pagkakaroon ng matitigas na tutuli. Nararamdaman dyan ng mga pasyente parang puno yung tenga nila, minsan may kasama pang pananakit. Tapos sa history, madalas silang magkalikot ng tenga using cotton buds. Ang nangyayari dyan ay ang pagkakaroon ng tinatawag na impacted cerumen. Basically, naiipon yung tutuli sa loob ng tenga at nagdudulot yan ng pagbabara. Yung earwax actually, mayroong role naman yan talaga sa ear health. Tumutulong yan sa pagpoprotekta sa tenga mula sa dust, sa dirt at sa infections. Usually naman, hindi yan nagbi-build up kasi mayroong mekanismo ang tenga natin na kusang natatanggal yung earwax at ang paglilinis dapat sa labas lamang. Pero hindi nyo naman kasi nakikita ang mga butas ng sarili ninyong mga tenga, kaya ang problema, baka akala nyo labas lamang ang nalilinis ninyo, pero sa totoo lang, napapasok nyo papaloob yung earwax ninyo at nagbi-build up yan. O pwede rin sa ibang mga tao dahil marami silang buhok sa tenga, maliit ang butas ng tenga, madalas nag-earplugs at ayun nga, madalas gumagamit ng cotton buds sa tenga pero napapasok lang naman papaloob. At kapag ka nag-build up dyan, pwedeng magdulot yan ng pangangati, pananakit, pag-iging ng tenga o pag-ugong ng tenga, kasama pa panghina ng pagdinig at iba pang issues. Pero alam nyo ba, yung iba nakikita lamang yan sa pre-employment medical exam o annual physical exam sa mga kumpanya nilang pinapasukan pero wala silang napapansing kakaiba sa kanilang mga pandinig. Actually, pwede rin yan mangyari kahit na kanina. At kapag ka nangyari yan, mayroong ilang mga pamamaraan na pwedeng gawin sa inyo ng inyong mga doktor. Una, pwedeng palambutin muna gamit ang isang klase ng eardrops at ibababad yun for a few days, and then kung hindi kusang mawala, kinakailangan yan i-extract manually ng inyong mga doktor. Pangalawa, pwedeng irrigation. Gumagamit ng syringe dito, gamit isang water or saline solution. Warm water ginagamit para hindi nakakahilo. At panghuli, yun na nga ang sinabi ko kanina, manual earwax removal. Paalala ko lamang po na huwag basta-basta bibili ng mga eardrops dahil hindi naman lahat ng eardrops ay pare-pareho. Next item, paano ito ma-prevent? Unang-una, huwag susundutin ng kahit na ano ang inyong mga tenga, lalo na ng cotton buds. Iwasan din po ang masyadong paggamit ng mga earbuds. Sa paglilinis ng tenga, pagkatapos maligo, pwede nang gamitin ang inyong mga hinubad na damit at punasan lamang po ang labas ng inyong mga tenga. Ganun lamang kasimple, at kung kinakailangan ng tulong, syempre, patingin kayo sa mga doktor nyo. At ayun, hanggang dito na lamang muna. Sana ay mayroon kayong natutunan kahit papaano. Share nyo naman to, baka mayroon pa tayong ibang mga matulungan. Dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw ko lamang naman talagang nagkakasakit kayo at sa huli, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!